What you doing there? Are you scared? Takot ikaw? Takot? Ha? Takot na, Sky? Sino friend mo, Kabayo? Friend mo si Kabayo? Ay, friend niyo si Kabayo. Alis ka dyan, nagbabacuum ako. Alis ka dyan. Say, good morning, world. Good morning, world. Good morning, world. Good morning, world. Let's eat. Happy saging. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Father in heaven, thank you for this beautiful day. Thank you for waking us up. Thank you for where we are healthy and strong. Bless us, Lord, as we start today. Guide us, keep us safe. Bless our family, our friends, our viewers, our pets, and everybody, dear Lord. Forgive us of all our sins. Preserve our health and our spiritual life, dear Lord. Help us to be always faithful to you. Help us to remember that you are our source of strength and wisdom. Forgive us, Lord, of all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Guys, saging. Ga, please, yung napkin nga, pakilagay mo na dito. At saka yung plastic, please. Para sa? Sa paglalagyan ko. Guys, may nagtanong na naman ito tungkol sa egg sandwich, kung paano gagawin. Sa description box, I hope I'll remember to put the link nung pinakita kung paano to ginawa. Madali lang. Walang problema. Kahit nakapikit ka, pwede mong gawin. Tapos, meron tayong buko. Gusto niya ng tinapay at itlog. Ako saging. Alam niyo naman, hindi mawawala ito. Try ko nga muna to, make sure na hindi, nagtatagal siya guys sa ref. Ay, sarap. Ito pang last, but not the least. Ilang araw na to, hindi siya nasisira. Pwede mo ring lagyan ng carrots, pero parang madaling masira kung may carrots. Yung iba nilalagyan din ng celery. Pero ako ayoko ng celery hilaw. Gusto ko yung celery luto. Celery juice, natotolerate ko. Pero celery na kinakain, ayoko ng hilaw. Hindi mo matolerate. Hindi. Ayoko ng lasa. Pero sa juice na naiinom ko. O, meron gano'n, siyempre. Or sa mga pagkain. Ay! Ito, egg spread. Egg and cheese spread. Natutuwa ako kasi nalalagyan ko ng as much cheese as I want. Kasi mura lang ang cheese kumpara dati. Bumibili ako ng Asian cheese sa Asian store. Ang mahal-mahal. Quadruple yata ang presyo compared dito. Ngayon, ito, at saka itong itlog. Siyempre, kakanin ko yan sa huli. Hangga, oh. Yes, hold on. Alam niyo naman ako. Itlog. Siboy itlog. Hinahanap kita. Itlog. Kasama kita. Ayan, siboy itlog. Kapatid mo ganun din. Jing-jing din mahilig sa itlog. Kaya tawag niya sa inyong dalawa boy itlog. Sino? Jing-jing. Tulog si Sky, oh. Pagod siya. Laro siya dun sa labas. Pero alam mo, pag alam niya na dun sa hagdan, hindi siya pwedeng nakakawala doon kasi ang gap ng gate, kasyang-kasya siya. Yung sa ilalim. Hindi. Kasya. Tinignan ko. Ang liit niya eh. Alam niyo ba yun? Pagkakain niya, alam doon na, nandun na kami sa labas, sa porch.
Kung ano na yung magagawa ko, gagawin ko, nandun lang siya. Dati nung unang first and second morning niya, or maybe hanggang third, para siyang magwa-wine ng konti, parang nagpapaalam, nagising na ako, nasa na kayo? Pero ngayon hindi na. Ilang umaga na hindi na siya nag-ano. Wala lang. Alam niyang may lalabas at may lalabas, kakausapin siya, so wala lang sa kanya. Hindi na siya umiingit. May nag-comment, hindi ko pa naririnig si Skype tumahol. Hindi siya pala tahol. Kahapon may na-meet siyang aso dyan sa labas. Nung bago kami sumakay kay Macho. Si Max. Si Max, yung neighbor namin si Max na aso. Hindi niya tinahulan, nag-amuyan lang sila. Tapos, Hindi rin siya tinahulan. Hindi rin siya tinahulan ni Max. Kasi kilala na kami ni Max. Hello, Max! Hello, Jane! Jane and husband. Tapos yung ano, ang tawag doon? Yung Reyna, no? Reyna na si Mariel. Mariel. Yan ang namin, close namin na neighbor. Si Nan at si Reynan at saka si Mariel. God bless you guys. Mababait yung mga neighbor namin. Alam niyo yung mga neighbor namin, hindi pa kami nakamove dito. Pinagdasal na namin yan na sana, Lord, yung mga neighbor namin mababait. Kasi, forever na kami dito sa bahay na to. Paano kung hindi mo kasundo ang neighbor mo? Kasi may mga masasamang neighbor, di ba? Hindi, yung Yung hindi friendly. Hindi friendly. May mga ganong neighbor. Or yung talaga masamang tao. Masamang ugali. Pinag-pray namin. Lahat naman, ginag-guide tayo ni Lord eh. Diba? Tapos guys, na-realize namin, kasi si Sky, pinanganak March 10 of this year. Exactly a week before we left the States. Kaya sabi namin, ay si Sky para sa amin talaga. Kasi parang Romy, kung nanonood ka, maraming salamat sa pag-alaga kay Sky, sa parents ni Sky, at nagkaroon tayo ng Sky. At napunta sa amin si Sky. Rest assured na mahal namin si Sky at mamahalin habang buhay. Habang buhay na namin kasama yan. 1 week before. Kasi 17 kami umalis ng California. So 1 week before pinanganak si Sky, March 10. Para talaga sa atin na parang pin-repair. At saka, for example, maaga siyang pinanganak. Hindi rin siya mapapasa amin dahil kasi at that time hindi kami ready kumuha ng aso dahil busy kami sa pag-aayos ng bahay, pamimili, araw-araw na sa labas kami, aalis kami ng pagbukas ng mga stores, nasa labas na kami. Yung pag-unpack Hapon na kami. Yung mga pag-unpack ng mga shipment natin. Oo. So, hindi namin siya maalagaan ng maayos. Magiging stressful para sa aming lahat, pati sa kanya. So, pinanak siya sa tamang oras na by the time na ready na kami sa aso, nakaplastada na lahat, pwede na siya. Nakilala namin si Romy. Oo, tapos pwede na siya. At saka ginaid kami sa tamang tao, na mabait na tao. Diba? At saka isipin nyo, dinadala niya yan sa market. Ng mga dog market. Diyan sa Bukawe, Pateros. Nakita namin siya sa YouTube. Grotto. Yung bang mga dog market. Hindi siya nabibili. May nabili pero hindi si Sky. Hindi si Sky. Tapos nung ma-contact namin, ngayon, continuous, smooth, and sailing. You know? Walang problema. Hanggang sa yun nga, nag-meet up kami sa Philippine Arena gabi, alas 12 ng gabi. Kung hindi lang namin ini-emphasize na hating gabi kami nagkita kasi isipin na naman ng mga tao, para kayong loko. Kasi kapag kita kayo sa taong hindi nyo kilala, na alas 12 ng gabi, doon pa sa walang katao-tao doon sa Philippine Arena. I mean, may guard doon, pero ibig sabihin, hindi marami ang tao doon pag gabi na kasi walang mga tindahan doon eh. Yung arena lang, hindi naman bukas pag gabi. So may mga gwardiya, pero hindi siya matao na, for example, Jollibee, pupunta ka or gasolinahan man lang. Talagang walang tao. So walang tao doon, madilim pa nga eh.
Doon pa kami nagkita kasi yun ang malapit na marker para sa kanya. At sa amin. Sa amin, parang we met halfway. So, pagka isipin mo yun, ipagkita kayo sa kataong hindi nyo kilala, pero God gave us Romy. Kasi alam namin, yung mga samang tao, dahil kasi nakikita namin sa YouTube, na-feature siya ng mga vlogger na pumupunta doon sa Bukawi at sa Pateros. So, Grotto. Iba-ibang vlogger, na-feature siya. At saka you can tell na kilala na nila siya. Kasi hindi lang yun, kumbaga nakailang punta na siya doon. Doon mismo sa entrance ng INC, Iglesia ni Cristo. Kaya walang tao doon. Meron doon sa banda ron, sa bandang loob, merong security guard. Which is hindi ko nga alam noong una dahil kasi humanap lang ako ng, alam niyo doon sa paliko, sa circle, sa bilog. Tapos INC na simbahan. Paliko lang yun. Ang daan. Parang, lilibot ka. Parang roundabout. Parang, which is not exactly alam namin kung meron pa doon first time namin pumunta doon. Pero doon sa exact gate ng INC. Kaya nung makita ko ngayon, kako pwede kong tumabi dito. Ayun, tumabi ngayon ako. Pumark ngayon kami. Gumanon kami. Tapos straight, gumanon ako. Tapos tinawagan na namin si Romy. Which nandun na rin siya. Tapos yun nga, tinanong niya, nasaan kayo? Sabi niya, kako, nandito, ganito. INC, sabi niya, Iglesia ni Cristo. Oo. Sige, hahanapin ko kayo. Ayun, maya-maya, dumating doon. Doon na kami nagkaroon ng transaction. Nagbayaran. Kasama niya rin misis niya. Hello. Kasama niya misis niya. Thank you nga pala ha, Romy. Sila rin siguro sa isip nila, naku, pag masamang tao ito, kasi may mga masasamang loob eh. Alam mo, gano'n ang sinabi sa akin. Siyempre, naisip din nila, nakikipag-meet kami sa hindi namin kilala. Kaya nga nanghihingi ng down sa akin noong una. Kasi nga naman, for example, masama kaming tao. Nakikipag-transact kami. In the middle of the night, lalabas siya, magdadrive ng malayo. Tapos pagdating doon, walang tao. Wala namang palang transaksyon, hindi magpapakita. Nangyari sa inyo yun, ni JR? Oo, nung nasa California kami, nangyari yan sa amin ng anak ko. Bago si Honey. Paano nangyari? So, atat na nga si JR magkadog kasi never siya nagkaroon ng aso. Lumaki silang walang pet kasi nga may trauma to sa aso. Si Louie Boy. So, may kausap na kami. Ilan ang kausap namin. You can tell na mga scammer dahil kasi sasabihin na, mag-down ka na, or, para ma-reserve mo, which hindi namin ginagawa. So, merong isa na hindi nagpa-down. Sabi namin, this must be, totoong tao, dahil kasi, hindi siya nanghingi ng down. Must be true. So, tapos, may picture, tapos, binapost niya sa online ng mga tindahan ng mga aso. At saka sabi namin, ito tama yung aso na gusto namin, yung Maltipoo. Nako, nag-drive na kami. Sabi niya, sige, anong oras kayo dadating? Saan kayo manggagaling? Ganito, ganyan. Sige, tatimingan ko kayo. Mga an hour, less than an hour? A little more than an hour. More than an hour. Drive from sa amin. Na yun, mga 7:30 na yun ng gabi. Tapos, during the drive, sasabihin niya, mag-text siya na, mga half an hour pa kayo, sige, dadaan muna ako sa nanay ko, ganito, ganyan. Parang talagang legit. Sabi niya, dadaan muna ako sa nanay ko, it will just take a few minutes, tapos tamang-tama, pagdating niyo doon sa, ang naman namin, meeting place, nasa isang center na may pizza place, may tao, hindi nakakatakot. No problem. So, tamang-tama, pagdating namin doon, text na naman kami sa kanya. Sabi niya, I'll be there. Sabi niya, my mom's house is just, is not far from where you are. Siyempre, hindi naman nakakatakot kasi kasama pa namin pati yung friend ni JR, yung best friend niya si Namdi. Hi, Namdi, if you're watching. Congratulations. Kagagraduate niya lang. He just graduated. Namdi is like 6'11". Ang height. Big guy. Pero very nice and very pleasant guy. I love Namdi. I've known him since he was like, elementary school pa lang. That's why best friends sila ni JR. Mga nakakakita nga kay JR, parang
Para daw bodyguard ni JR. Kasi he's so tall. Ang laki. Ay, para siyang NBA player. He's so tall. Ang laki. And big. Oo. Parang si Shaquille O'Neal. Ilagay ko yung picture namin ha because we had dinner a few nights before we left, no? Kasi ay nag-English lang ako so Namdi can understand. Ano siya? Subo ko muna to. Para sa inyo, ha? Papasarap siya sa itlog. So anyway, kasama namin si Namdi. So isa pa yun na hindi ako natatakot kasi dalawang lalaki kasama ko, di ba? So ngayon, pagdating namin doon, sabi niya malilate daw siya, nandun pa siya sa nanay niya. Excited na kami. Sabi ko doon kay JR at kay Namdi, sabi ko, you guys eat. Kasi harap namin, nagpark kami sa harap ng pizza. So pinakain ko muna sila. Kumain sila, ako hindi na, excited na ako. Guys, inaabot kami ng mahigit na 1 oras doon. Walang dumating. Pag inaano ko na siya, No call, no show. no call, no show na siya. Pag tinatawagan ko na siya, block na ako. Tapos, pag si JR ang tumawag nung una, hindi pa block kasi hindi niya alam ang number ni JR. Sa akin lang ang number ang alam niya. Tapos si JR, hindi niya alam ang number. Nung una, sumagot pa. Tapos nung sinabi, dude, where are you? We're waiting here for the dog. Binlock na rin siya. Tinry namin ang phone ni Namdi, ganun din, sumagot din. No, a few minutes apart. Tapos nung bandang huli, pati siya binlock na rin. So ngayon ang question, walang involved na pera, no exchange ng money, hindi kami nag-down. Wala naman siyang napala, kundi may mga tao lang talagang masasama ang loob na yun ang kinaliligaya nila. Na for example, wow, nag-drive sila for more than an hour. Nakapanloko sila. Siguro he was just around there. Mm-hmm. No, yung tinitingnan niya kami na nag-aantay kami parang ano. Hindi kasi binigay niya yung description ng kotse, kung anong klase. Honda Civic. Sabi namin ko, we are in front of the pizza place. In front of the pizza place. Ngayon, ang inaisip ko pa nga doon, baka nandun lang yung around. Yeah. Pinanunood lang sila. Tapos happy siya na tignan mo yung mga excited kami na hindi, ano lang namin yun. Ano lang namin. Iniisip lang namin. Kasi ano pa ang ano niya doon? Wala namang perang involved ni piso. So, the fact na i-change ko na nga ito sa ano kasi nagbi-blink o bakit siya nagbi-blink? Teka guys. Hindi naman. Try lang natin. Nagbi-blink ano? Oo. So, yun. Wala. Umuwi kaming luhaan dahil kasi excited na kami. Lalo pa si JR. Excited kami na makakuha ng aso. First time ever. Ako rin, di ba? Pati siya na hindi siya mahilig sa aso. At that time, na-excite na rin siya. Where are you guys? Where are you? Sabi namin, we'll explain when we get home. Inis ako na parang you're hurt na parang para bang niloko, parang di ba di maganda yung feeling na niloko ka kahit na walang perang involved. Pati yung anak ko at that time, kasi na ano na yung si Chris that time, si Angel. We call him Chris, we call him Angel. Yung eldest. Nag-move out na siya noon, mga a year or so before that, nag-move out na siya. So umuwi siya na sa bahay siya that time. And excited rin na makita yung aso. Tapos wala. Kasi yung bagay na hindi para sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi mapupunta sa'yo. Oo, nakaka-frustrate lang. Pero sabi namin, well, it's not meant to be. Pagdasal na lang natin yung taong ganyan ang ugali. Kasi, hindi ba yung, baka may nangyaring masama sa kanya, kaya hindi siya natuloy ng punta doon. Kasi pwedeng mangyari ng ganun, di ba? Pero hindi. Sumagot pa siya Sumagot pa siya sa dalawang phone Tsaka si JR, bago binlock, sinagot niya. Yan palang gao. So, talagang masamang damo. So, anyway, hindi sa amin para yun. But the next day, the day after, si JR naghanap pa rin kasi hindi nga siya mapakali. Gusto niya talaga ng aso. Meron siyang nakausap na babae, si Elizabeth. Most probably, hindi mapapanood to ni Elizabeth. We met her only once. She was a godsend. Si Elizabeth ay isang nanay na first time nag-breed ng mga aso niya at saka
Noon, dream niya daw yung mag-breed ng mga magagandang aso or mga healthy na aso. So, first time nanganak ang aso niya, 8 ang anak. Ang nanay Maltese. Para nakaiinom na ako. Ilagay. So, teka, pahiram ng... Wala kang mahiram dito. Ayan, yung ano mo, yung... Kasi siya may cold siya right now, guys. So, hindi kami pwedeng mag-share. Tama na. Hindi kami pwedeng mag-share na... Kanin mo na kasi yan. Yan, Teka. kanin mo na. Kukuha na lang ako. Kaya nga. Sa'yo na yan. You need it. Vitamin C. More. No. More, ga, please. Gagalit siya. More sabaw, more sabaw. Oh, no. More sabaw, please. Puno na, oh. Thank you. You're welcome. So, guys, itong Elizabeth, dito na ako inom. 8 ang anak ng Maltese niya at Poodle. So, Malti po, yun ang hinahanap namin. Nabenta niya na yung 7. Nagdadasal siya na maibenta niya yung pang-8 ang natira, which is Honey. Ano na ngayon si Honey? Magpo 4 years old na yata sa this December. So, nagpipray siya na maibenta niya si Honey kasi ang dream vacation nila na pumunta ng Florida sa Disney World, pangdagdag niya yon sa pocket money nila. Expenses nila. Binibenta niya ng 1,000 each. Natira si Honey na lang. Wala namang diferensya si Honey, pero hindi siya nabili kasi para siya sa amin, para siya kay JR. So si Honey, hindi nabenta. Tapos ang problema ni Elizabeth, the next day, lilipad na sila papunta ng Florida. Tapos wala siyang maiiwanan kay Honey. So ipapaboard pa niya sa dog, ano ba yun, parang boarding house ng dog. Which is ang mahal. Ang mahal. Hindi na nga siya kumita kay Honey, hindi maggagasta pa siya. So yung dasal niya na even last minute na maibenta niya sa Honey. Can you imagine? Just hours. Kasi siya, madaling araw yata yung flight nila. Just less than a day na lilipad sila. Excuse. Nagkausap sila ni JR, drive kami kaagad. She's very nice. Binigyan pa niya ako ng mga pagkain. Kasi sabi namin, first time kami magkakaroon ng dog. Pagkain ng aso. Pagkain ng aso. Tapos, mga pads. Kung ano mga... Tapos, tinuro niya kung paano. Tapos, yung mga papel-papel ni Honey sa vaccine. Kaya, prayer changes things for her and for us. Yung frustration namin and sadness and yung the night before, na palitan ng joy and excitement para kay Honey. Kasi pinagdasal namin, ganon din kay Elizabeth. Yung dasal niyang maibenta si Honey before sila aalis, tuwang-tuwa siya. At saka, naibenta niya rin si Honey na may napuntahang bahay si Honey, na may napuntahang family. Kaya, hello Honey and baby! Yun si Honey. Si Honey Maldives. Tawag niya sa kanya si Honey Maldives. Honey Maldives. Kasi ang liit niya, di ba? Nung dumating yung husky si Bibi, ay naku, binubuli niya. Lagi niyang, hindi naman binubuli, lagi niyang kinukulit. Si Bibi, husky, pero hindi wild. Hindi nag-growl, hindi, siya, vocal. Salita ng salita. Parang ako.